Good morning, please. Ako si Ginny Ramos, inyong facilitator sa Shielded Metal Arc Welding, Mount NC2. Bago ka lang umpisa, umpisa muna tayo. Stand up, please. My Father, the Son, Amen. Okay, take your seat. Thank you. Tingnan muna tayo ng mga attendance. Write your name and signature. Lahat man nakapagpilak na ng mga attendance. Okay, kung okay na lahat, start tayo. Ang bibigyan ko tayo ng tatlong forms para yung sagutan. Ang na-experience at form, assessment form, and then the test. Pero yung assessment form ay sagutan nyo na hindi tayo naman yung style. Napakalawa naman is yung self-assessment form. So, ito yung self-assessment ang previous na nakakalawa yung experience nyo. Okay? That is all. Kalau orang tahu hasil fitness, katanya itu lain luar close. Itu jadi cara kita ini. Siap. Sana makasama din tayo. Dahil kung nakakita sa pagkakita hindi ako sa akin din hindi ko training. Ang superior ang dinudungan natin ang competencies. Ang una is basic competencies, yung pangalawa, common competencies, pangatlo is yung competencies. Yun yung mag-aaral natin na rin yun. Yung first day place, using types, using knowledge. Competency-based training is an approach that focuses on the outputs of the development of the learner as a result of the training. All competency-based approach, education and the training must be based on the technology and the customer requirements. Ang kailangan natin sumunod sa technology at ito sa client. At meron din siya naman ang competency-based training na training-based curriculum developed for the competency standard. Malawa learning is competency-based for modular and structure. Tatlo, training delivery is individualized and self-paced. Apat, training is based on the work that must be performed. Lima, training materials are directed related to the competency standards and curriculum. Anim, assessment methods is based on the collection of evidences for performance based on an industry or organizational required standards. 7. Training is based on and off on the job components. 8. The system allows the evaluation prior learning. 9. The system allows the learning to enter exit programs different times and then to receive an award or competencies to gain given point. Among them, training programs are not related to benefits. Okay. As your leader, ako ang magiging inyong facilitator, mentor, managers of learning, counselor, evaluator,
learning assistance, motor planner, role model, or actor. Bilang naman sa inyong mga ladies and ladies, kailangan sa akin kung anong mga instruction na ibibigay ko kung naiwasan natin ano mga insidente at hindi inaasang pangyayari. Ano? Okay? Yan ang different course of learning materials naman natin, yung learning guides, assessment materials, workbook, background, accounts, industry competence standards, organizational policies. Then ito magagamit nyo sa inyong gagawin. Competency-based learning materials, information sheet, self-test, application sheet, web sheet, task sheet, and performance criteria techniques. And after nung gagawin natin, meron magiging competent at not yet competent na trainees. Hindi po tayo sa facilities natin. Ang mga facilities natin is binubuo ng mga siyempre na area. Kailangan siya malaman ng organization ang mga designated area na dapat yung puntahan. Kaya, ito sa inyo ang mga area. Yung mga preference natin, kailangan nakahanap ang ating mga DPG, yung machine, grinders, and gagamitin natin sa bukas. Yung mga pressure. Shield, and yung helmet na rin. Kailangan mo tayo yan. Kailangan mo tayo na kamang lahat. Sa ating ay yung dahil mag-inupas ako natin makakaupas. Natin i-dalaga kung natin mga pagkakas sa security. Hindi ang kailangan natin. Yung ating storage. Hindi natin yung area, hindi natin computer ng battery. Hindi ito na tayo sa ating area na saan yung pinagkakatawa. They will see any clarification or question at the back. Okay. Kung gano'n, kung ang question, nakita na lang tayo para bukas, para ituturo ko sa inyo kung saan kayo, kung ano mga workstation na dapat nyo. Dahil hindi ka na tayo pwede magsabay-sabay sa ating gagawin. Okay, goodbye. Goodbye, trainees. See you tomorrow. Thank you. Good morning, trainees. Kamusta? Okay, punta tayo sa dito. Let's start with the prayer. Please stand up. Okay, take your seat. Pag-check mo na ako ng attendance. Okay. Okay, pasa na. Lahat mo nakakugat mo ng attendance. Wait mo lang, thank you. Welcome to the training proper. Sa point dito, i-assign ko kayo sa inyong mga workstation. Wilfredo. Doon tayo sa learning resource area. Sino ko yung assessment result, nakita ko na ikaw ay zero knowledge sa anong qualification. Huwag ka mong galalat, bibigyan kita ng mga learning materials para sa iyong learning style methods. Ito yung mga competency-based learning materials. Clean group pass. Ang unang kailangan gawin ay malaman ang defects
at discontinuities ng isang pag-working. Basahin mo ang information sheet tungkol sa defects and discontinuities na dapat sagutan sa iyong subject. Pwede mo rin i-check ang sagot mo sa answer key. Kung meron kang mga tanong, tawagin mo ako para sa iyong clarification. Okay? Audit training MFP. Isa iyong self-assessment check, ikaw ay dating nagtatrabaho sa bilang isang welder sa abroad. Ang pag-welding, ganito tayo sa workshop. Upang gawin natin ang tamang paraan na welding root pass. Para makita natin kung mayroong mali o tama sa iyong ginagawa. Pagka-training, Wilfredo, kumusta ang pagbabasa? Tapos pagbabasa ng information sheet? Okay, kung tapos na, dahil yung check your paper. Okay, very good. Proceed na tayo sa practical work task. Sa station na to, dito ang mga tools, materials, equipment, tapos mo ay i-demonstrate ko sa iyo ang tamang transition plate na using clean root pass. Kung welding, base sa iyong self-assessment check, ikaw ay dati nagtatrabaho sa abroad bilang isang welder. Diretso tayo sa workshop upang malaman natin kung anong mali at tama sa iyong ginagawa. Para sa clarification huwag naman yung tanong. Tara, tanong na tayo sa ating ito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tama paraan ng welding about sa root pass, welding root pass. Bago tayo mag-umpisa, kailangan tandaan muna natin ang mga personal health safety or yung tinatawag natin mga PPE. Dapat gamitin natin para hindi tayo accidentally o di maganda mangyayari sa kung hindi natin gagawin mga support. Una, helmet. Pati ng ating helmet. Then, ang ating grinder. Tapos tayo mga kailangan ng grinder. Welding machine. Yung ating welding machine, check natin yung mga pirahe. Pwede ba yan? Meron siya terminals, positive at negative. Pwede naman. Ating shipping power. Yung welding rods na nakagamit din sa pag-welding. Ating hand gloves. Yung ating apron. Ito yung ating apron. Okay. Ito ang tamang paraan ng pag-clean ng lipas sa pedal. Una, kailangan nyo tayo apron. Natin ang mahalos. Natin ang ating face shield para maiwasan natin yung mga tasik na bago sa ating ata o ating lupa. Yung hand gloves. Kailangan safety tayo bago tayo mag-umpisa sa ating gagawin. Welding root pass. Ito na yung ating grinder. Okay, pakita ko na sa'yo. Ito. Ito. Maliwanag ba? Meron tanong or okay, Wilfredo, kung wala ka na tanungan, lalo na clear na sa iyo ang lahat, nagbibigay ko sa iyo ang yung task sheet or yung performance criteria checklist. Basahin mo mabuti. Kung meron kang tanungan, tawagin mo lang ako. Okay?
Okay, Wilfredo, ready ka na ba sa iyong written demo? Pwede ka na mag-umpisa. Ito, base sa nakita ko sa iyong demo, tama naman lahat ang iyong ginagawa. Maging kalmado ka lang sa pag-good pass. I-update ko na ang iyong achievement chart. Bibigyan na kita ng check para sa ginawa mo ito. Wilfredo, upon checking, handa ka na para sa institutional assessment. Gusto mo bang mag-take ng institutional assessment bukas? Ano ba para sa iyong written demo? Kung pwede ka na mag-umpisa, bibigay ko sa iyo muna ang iyong task sheet at performance criteria checklist. Okay, Melvin, tapos ka na? Yes, sir. Para sa iyong demonstration, on time lang naman ang iyong performance. Hindi mo lang nagawa na maayos ang clean root pass. May nakita pa akong nasitira sa iyong root pass. Ang kailangan mo lang, ma-practice ay ang paggamit ng grinder at magawa mo lang maayos ang pag-clean root pass. Overall, I would like to inform you you are not competent. Please, gawin mo pa ng maayos para sa iyong susunod na demo. I-update ko ang iyong achievement chart. Okay. At sa ngayon, bigyan muna kita ng not competent. Okay, salamat. Kita na ulit tayo sa susunod na araw. Okay, Wilfredo, let's call it a day para sa may institutional assessment para bukas. See you guys. Good luck. Okay, Dennis, magandang umaga sa lahat. Pag tayo mag-umpisa, let us pray muna. Let's stand up. Okay, sit down. Try to sit. Check muna tayo ang attendance. Okay, lahat pa nakapag-attendance na. Kung wala na, start na tayo. By the way, ang institutional assessment area kung saan kayo ay may written exam, demonstration with oral questioning. Ginagawa natin ito kung mas ng yung underpinning knowledge, skills sa well-being, which is clean root pass. First, we have written exam. Ang inyong written exam ay multiple choice o true or false. Ito ay meron 30 questions na sasagutan lamang sa loob ng 45 minutes. Any question? Sige, start na. Dahil tapos na tayo sa exam, proceed na tayo sa demo at oral questioning. Wilfredo, nandito na tayo sa demo. Wilfredo, time's up. Okay, Wilfredo, proceed na tayo sa oral questioning. Magbigay ka ng defects and continuities sa pag-welding, sa clean root pass. Porosity, crack, saka underpass. Okay, very good. And then, bigay ka ng tatlong gamit para sa PPE. Welding mask, safety shoes, saka gloves. Okay, very good. Salamat. Please proceed ka na sa ating holding area para talagang si Melvin sa kanyang demo. Salamat. Hey Melvin, nandito na tayo sa iyong demo. Ibibigay ko sa iyo ang iyong task sheet. Basahin mo mabuti. Bago ka mag-umpisa, kailangan alamin mo muna at gawin mo ang iyong mga safety precaution. Okay, pwede ka na mag-umpisa. Okay, Melvin, time is up. Proceed na tayo sa oral questioning. Okay, Melvin.
magbigay ng tatlong discontinuities sa root paths. Consecutive na data. Okay, tama. Next question, Melvin. Magbigay ng tatlong PPE. Freezer, apron, gloves. Okay. Good. Okay, salamat. Proceed na tayo sa ating holding area. Okay. Wilfredo, yung green root pass, base sa iyong written exam, nakakuha ka ng 29 out of 30. Kung para naman sa iyong oral questioning, nakakuha ka ng siyang out of 10. And for your demonstration, nakita ko na ikaw ay confident sa iyong ginawang task. You perform root pass ng maayos. Ang kailangan mo lang improve ay ang iyong verified books sa pag-root pass. Nakita ko ang iyong competence para sa iyong unit of competency. Isa-isa lang ang competent ito para sa iyong review sheet at sa iyong institutional competency assessment result summary. Pwede mong makuha ang iyong certificate sa ating registrar's office after 2 days. Also, i-update ko na ang iyong progress steps dahil nakompleto mo na ang competency days na ito. I will give you each set. Okay, Melvin. In green root pass, base sa iyong written exam, nakakuha ka ng 12 out of 30. At sa iyong oral questioning, ang nakuha mo ay 5 out of 10. At para sa iyong demonstration, nakita mo naman na nag-try ka ng i-perform ng demo. Pero lumalabas na hindi ka bihasa sa paggawa ng root pass. Gamit ang grinder. Kailangan mong i-improve ang iyong skill sa paggawa ng root pass at pag-clean ng root pass. Having said, I found you are not yet competent for this competency. Please practice more and gain your mastery and let me know if pwede ka na ulit sa pag-root pass. Please sign here. Para sa iyong institutional competency assessment result summary. Sa ngayon, i-update ko muna ang iyong progress that I will give you not competent. Ngayon, I will administer the training session evaluation. Ang performance ng training evaluation ito ay para i-identify ang mga areas of improvement. For the reason, please read up. Ating training evaluation. Bibigyan ko kayo ng 30 minutes para makakomplete ang training evaluation. Petrol pa. Okay? Ulit, 3 days, gusto ko i-congratulate lahat ng nakapatuwa na competent result from all units under the qualification. Kayo ay qualified na under ng national assessment. Congratulations and good luck.